So, hello guys! Welcome again sa ating channel, Gramarian Rivera, and here is another video lesson para sa subject na Creative Nonfiction. And our discussion will be about travelogue. At ang sabi dito, it is also called travel literature, and it is the narrator's encounters with foreign places serving as the dominant subject, which is, pag sabing travelogue, it is also a truthful account, no? Or ibig sabihin makatotohanan ng kwento ng isang tao regarding sa kanyang experiences in traveling, no? And usually, ito ay kinukwento in past tense kasi syempre, magkukwento pa lang siya after niyang ma-experience, no? Yung pag-travel sa certain place na iyon. And in the first person. Parang sa ganon, mas maging personal yung approach, no? Ayan. And also a travelogue, dapat it contains vivid descriptions ng kanyang mga pinuntahang lugar, descriptions ng kanyang subjective experiences, no? Kung ano yung mga masasabi niya, ano yung comments niya regarding sa naranasan niya, yung mga kinain niya, yung mga encounter niya sa mga people, yung mga na-discover niyang spots or mga sceneries, mga ganun, no? Kaya pa pwede niyang ilagay doon yung kanyang mga thoughts, lahat ng naiisip niya, no? Paano niya gustong i-explain or i-describe yung lugar na iyon. Pwede niyang isama yung kanyang mga bloopers, no? Kung nadapa siya, may nagkamali siya ng hinala, no? Also yung kanyang mga fears pero tinry niya, no? Yung kanyang mga na-discover kasama lahat ng iyon, no? Para din kasi siyang informed commentary, no? Tungkol sa isang lugar. Kasi kailangan din niyang i-include sa pagkukwento niya yung history ng lugar, no? O kaya naman yung culture, no? Kasi bawat pupuntahan nating lugar, di ba, may set of cultures siyang mga yan, no? And of course, yung mga interactions na sa ibang mga tao, no? Kung ano yung mga unique features nila. For example, sa Kapampangan, okay, ang unique features ng mga Kapampangan, 'di ba? Para silang nakikipag-away pero hindi naman ayun yung normal nilang magsalita, 'di ba? And of course, yung travelogue dapat it should tell a story, no? I mean, um, alam natin agad na isa siyang paglalakbay, isa siyang biyahe, no? Pero parang pag kinuwento mo siya, meron pa rin naman siyang start, no? It also has the introduction, meron pa rin siyang body, and of course, meron pa rin siyang conclusion, no? Meron siyang revolving topic, gano'n. Kaya sabi niya, it should tell a story, no? Na makikiliti at ma-entice or ma-entertain yung ating mga readers. Okay. So, let's talk about the steps. Papaano tayo magsulat ng isang travelogue? So, ang una, sabi, tell one specific story. So, it will be more effective daw if it focuses on what is the interesting story of our travels. No? Hindi yung kabuuan ng travel natin. No? O pwedeng, pero sabi niya dito, a destination is not a story. Neither, it is simply a traveling from point A to point B. Hindi dapat ganon. Kasi diba, traditionally, pag nagsulat sila ng isang lakbay sanay or travelogues, ang naisip nila, ano yung ginawa nilang una, kasama dyan yung pag-iimpake, kasama dyan yung pagluluto nila ng kakainin nila sa bus, anong oras nila natulog, nagising, no? Tapos pagdating nila doon, ano unang pinuntahan, mga ganong bagay, di ba? Para siyang procedural or step by step. Pero hindi kasi dapat ganun yung travelogue, hindi siya para mundane accounts or mga everyday story lang natin, no? Kung anong kinain natin, ano nakita natin, ano yung ginawa natin. Tapos yung dating niya parang dear diary, no? Hindi siya dapat ganon, no? So gagawin mo siya pagdating mo, after mo dun sa travel. So, pag magsusulat ka na ngayon, ang pwede mong gawin is, isipin mo, ano yung nangyari sa kabuuan. And then, i-assess mo yung sarili mo, kung nagsulat ka man ng mga notes, no? Kung may mga inipit ka mga parang souvenirs, ng mga memorabilia, ayan, pwede naman yung mga ganun din, no? Kasi doon mahugot yung kwento eh. And then, sa lahat ng mga naranasan mo na yon, ano ngayon yung parang pinaka nag-stand out? So, ayun ngayon yung gagawin mo ng travel story. No, kasi syempre, kapag sa lahat ng yon, kinuwento mo, I doubt it, matatapos ka at mag-enjoy talagang basahin yon ng mga tao. Di ba? So, halip kayo no, parang mag-stand out na spot nung travel mo. No? Kagaya ng kung meron kang na-experience na hindi mo talaga mapigilang hindi may kwento kasi sobrang nag-enjoy ka doon or sobrang kakaiba nung na-feel mo nung moment na iyon, doon sa spot na iyon, no? O yung food na iyon is talagang hindi mo siya makalimutan kasi first time mo iyon or whatsoever reason, no? Basta pumili ka ng isa na i-build up mo. And then, ayan, no? You have to ask yourself kung ano yung mga nangyari, your hunting moments, your transformative experiences, yung mga enlightenments mo, no? Na parang, uy, dati di ko alam to, tapos pagpunta ko dito, may ganito palang historical background to, di ba? Sino mag-aakala, ganyan, no? O kaya, pwede ka mag-focus din sa bad experience mo, mga unexpected twists and turns ng journey nyo, no? Kasi pag ganon, maganda siya eh, kasi one stop lang siya and one spot lang siya. Hindi yung lahat. Though, somehow, pwede mo silang i-include pero hindi sila yung ganun ka-focus. Meron ka pa rin isa na parang i-build up talaga, no, the part ng iyong travel journey. So, ayun.
Next step naman is be descriptive, no? Details and descriptions are essential in travel writing. They will make your writing and story more vivid. So ngayon na meron na tayong travel story sa isip natin, kasi nakapag-select na tayo ng isang spot ng ating um, travel journey, isipin naman natin ngayon yung setting, no? Kamusta yung lugar, no? Um, asan doon yung pinakagusto mo, bakit, di ba? So, dito ngayon papasok yung mga napag-aralan natin sa mga previous videos na imageries, no? Ano yung mga sounds, ano yung mga scents, no? Ano yung mga taste or lasa, textures. So, kailangan natin doon maging specific, no? Kailangan natin maidetalye. Kasi syempre sila nagbabasa lang, ikaw naka-experience ka doon, di ba? Kung yung food na doon is parang slimy, tapos hindi mo siya masikmurang kainin, pero you tried it kasi for experience, then go. 'Di ba? Kaya nakikita natin mga nagdo-documentary, 'di ba, sina Cara David. Bakit sila pumapatok? They try it and they tell it in a vivid or clear, yung maging engaging talaga, no? So we have to give our readers a sense na what it's like to be doon sa lugar na iyon. No, parang tina-transport natin yung mga reader natin doon sa specific time and place na iyon kung saan tayo nanggaling or naglakbay. So, dapat iyon yung maramdaman nila. Next step is we have to be forthcoming. Sabi dito, it becomes special if it gives us a glimpse of a foreign place through the lens of the writer. No? Kasi 'di ba, we want to know our specific take doon sa bagay na iyon or doon sa lugar na iyon, no? Kasi syempre, parang maganda yung ano, yung habang binabasa mo, parang na-feel ko yung pagka-alien mo din as a writer doon sa pinuntahan mong lugar na iyon. Kasi para ako din, may alien din ako na, uy, may ganun pala, uy, may ganyan pala, no? So, kasi we are all human. We all think, we all have the opinions, we all get scared, no? Kaya dapat makuha namin yung vibe mo doon, no? Yung natakot ka, natatakot din kami, no? Yung moment na natawa ka sa sarili mo, pwede patawarin kami, or baka matawa kami sa iyo, gano'n, di ba? So, yung mga emotions natin, magiging clear tayo doon, no? If we got sad, no? We got amazed, kasama lahat yon, kompleto Ricardos dapat, no? No, ano yung mga experience natin na nag-stir up ng ating mga old memories na parang, uy, pagdating ko dito, parang bigla naalala ko yung nanay ko, kasi ganito siya, kasi ganyan siya. Kaya naalala mo yung mga kapatid mo, no? O kaya ate mo, yung childhood friend mo, mga ganyan, no? O kaya, no, saan ka part natakot, wala may mga tinry kang mga ziplines, may mga tinry kang mga adventures, mga bungee jumping, and then, how does it feel? No, that maramdaman namin yung takot mo, yung excitement mo, you know? Did you feel embarrassed? Part yon, hindi lang tayo selective, dapat hindi yung mga puro positive, no? Kasi a good travel story or travelogue, mixed emotions dapat. Kasi pag naglalakbay tayo or may mga nangyayari sa buhay natin, hindi naman siya puro positive and hindi rin naman siya puro negative. It's a mixture, no? So, was there a misunderstanding? Yon. No, yung kanina sabi ko parang na mali akala ka, o kaya naman hindi kayo nagkaintindihan kasi may language barrier. Okay lang naman yung mga ganun, di ba? May biglang, oh, Inglesero pala yung mga ano natin, mga tourist guide, tapos hindi ka maka-English masyado, ganyan, di ba? What did you learn while you are in the journey? Di ba? Yan, yung mga lessons na yan, maganda rin nilalagay bandang dulo. O yung bilas ng magpa-pop up sisingit no, habang ikaw ay nagkukwento ng mga different karanasan mo dun sa lugar na yun. No? And of course, ayun, be honest ka din doon sa mga flaws, no? Mga pagkakamali mo. Sabi ko nga, syempre, hindi naman natin mape-perfect yun. And kahit na minsan, salita na tayo mag-travel, hindi natin naiwasan yung mga errors, no? Yan, mga biases natin. Minsan, di ba, kahit maganda yung lugar na yon, meron ka pa rin isang lugar na prefer puntahan. Or may napuntahan ka na masasabi mo, better pa rin yun. Pero kung mas nag-enjoy ka naman doon, then say it also, no? Ay, mas maganda pala yung dito sa Coron kumpara sa ano, sa gantong beach, sa Boracay. 'Di ba? We just have to be honest, no? Sa mga assumptions din natin, yung parang, ay, ang expect ko, white sand beach siya. Pero hindi pala. Tapos akala ko crystal clear yung dagat. Pagdating ko doon, hindi naman pala siya gano'n. Medyo na-disappoint ako. No? Medyo siguro mataas lang yung aking expectation. Di ba mga ganong moment ba, no? So we have to give our reader ng subjective at saka mga emotional insight, no? Kailangan natin makiliti yung kanilang mga emotions kasi it is our emotions na kumo-connect din sa kanila. Sabi nga, maramdaman, no? And we have to reveal the inner world, yung mga thoughts natin, mga mistakes, mga missteps. Hindi, huwag natin try na maging perfect or mag-look perfect while traveling, no? Minsan mas nakaka-enjoy basahin yung mga ano natin, bloopers. Kahit naman pag nanonood tayo, 'di ba? May dagdag impact yung mga bloopers, no? Mga missteps, mga blunders, excitements, ayan. Everything na na-feel natin, naranasan natin, no? Para ma-feel ng mga tao na, oh, gusto ko rin dyan. Ganon. Diba? Next is
be engaging. So the best travel stories almost always involve interactions with local people you've met. Yan, no? Doon pa lang sa simula, di ba, nabanggitan natin yun, we have to narrate even yung ating mga interactions sa people na dadatnan natin sa lugar. Kasi when we travel, or kapag tayo ay nagbabasa ng mga travel stories, para ma-engage natin yung mga readers natin, at tayo mismo ma-engage tayo doon sa pinuntahan natin, we have to learn sa ibang tao. We have to learn their culture para makibagay tayo. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, yung mundong nag-a-adjust sa atin, no? It is important din na we know how to adapt doon sa society na pupuntahan natin. So, while it is good sa ating mga readers, no, to get a glimpse noong mga ano natin subjective world, no, yung mga thoughts natin, sabi ko nga, no, mga bloopers, ganyan. Kailangan ano pa rin tayo, no? Meron pa rin tayong time na i-include or makinig tayo doon sa boses ng iba, yung mga kagaya ng, di ba nag-interview tayo? Ayan. Same also naman napapanood natin documentaries, di ba? They are interviewing ordinary people, mga random people. Ayan. Kasi, nasa kanilang knowledge lalo kung bago ka dun sa lugar na yon, alien na alien ka talaga, di ba? Wala kang maikukwento. Pero through interaction, you get to know yung mga dapat mong malaman, the history, the culture, the tradition, no? Gaano nakatagal yung lugar, no? Kung ano yung mga nangyari doon sa certain area na iyon, no? Ano yung mga festivities nila, no? Ano yung belief nila, kailangan natin malaman yung mga yun, no? Kasi yung mga conversations na yan, sila yung parang lalong mag-engage sa atin at saka doon sa mga readers natin, doon sa mismong lugar na pinuntahan natin, no? And then we have to tell also ano yung mga bagay na nakaka-interest doon sa lugar, ano yung mga nakaka-alarm. Kasi sabi nga, di ba, balance dapat yung story natin. Hindi siya puro positive, hindi rin siya puro negative. At ano din yung mga nakaka-enlighten, sabi nga, ano yung mga bigla kang napa-realize. Di ba? Kasi part lagi ng creative nonfiction, di ba, is yung nagsusulat tayo, tapos parang ano yung aha moment natin, no? Ayan. And then, sino mga nakita natin, kasi baka pagpunta natin doon may kasalubong tayong artista, kaya naman mga personality, no, mga public figures, no, kaya naman may nakita ka doon na ethnic group, no, and 40 silang ikwento isama doon sa narration mo, no, and ano yung itsura, kasi sabi ko, diba, vivid nga, so para ma-engage mo sila, you have to tell a story also about ano lahat ng nakikita mo, no, yan, kamusta kung kulot ba sila, kung straight ba yung hair nila, no? Mahaba ba silang manamit, kung parang Manila type din yung lugar, mga ganyan, no? Ayan, ano yung mga manner of speaking nila, kasama pa din yon, no? Ayan, kung may mga, yung iba kasi may mga punto-punto sila, no? Just like mga Bisaya, ayan. Pero ang galing nung English nila, no? Pag nakikipag-communicate sila. Basta we have to focus doon sa mga distinctive or mga unique features ng mga tao para, ayun, mabuo nga yung alien moment na iyon sa mga babasa. Also, we have to be informed. So it is good to inform and sprinkle relevant information into our story, no? Kasi ang point ng isang travelogue is para mag-entertain or mapasaya niya yung mga tao, to amuse them, the readers, no? Pero sometimes hindi lang naman yun no? Okay din naman mag-inform, no? Kaya dapat, sabi nga ayon, through talking with the residents there, may mga nalalaman tayo. Kaya pupunta tayo sa mga lugar na yon. Siyempre kung kakausapin mo yung building mismo din magsasalita yun, you will get the information sa different sources, and one of the sources natin is the people themselves, no? Yung mga historical landmarks nila, yung mga cultural details, dapat masabi natin yung mga yun, no? Kasi the readers will understand why something is so, no? Yung mga local person, no? Kailangan natin mag-reveal something interesting about them, no? Yung kanilang politics, yung kanilang history, the religion, the food, the clothing, the mannerism, the behavior, lahat ng yon, no? Kasi 'di ba sabi ko, para siyang informed commentary, no? I-include mo lahat when you try to make a travelogue. No? Ano yung mga na-discover mo na historical, political, cultural, no? Lahat, no? Encompassing siya, no? And ayun, babalik ulit tayo, the best way to get all those information is to talk to the local and i-describe natin ano yung interaction natin sa kanila, no? Ayun yung pinakamakakatulong sa ating lahat. Of course, we have to use conversational tone. Sabi, avoid fancy or big words, marketing jargon, and guidebook speech. So, pag nagsusulat tayo ng isang travelogue, no, gamitin natin yung ganitong tone. Yung, ano lang, everyday language natin. No? Ano siya dapat? Expressive, and yung tono niya or the sound should be like, parang nakipag-usap sa friend ko. No? We can use mga contracted words, mga short sentences, kasi yun yung mas maintindihan. Kasi pag sobrang complex ng mga sentences natin, nakaka-bored siyang basahin, ang hirap din niyang basahin. No? So, instead na gumamit tayo ng mga ganun na long drawn facts, no? O pwede naman tayo doon sa mga phrasing lang, no? Pero meron siyang sweet at straight to the point na approach or arrive, di ba?
dapat informal yung pagkakakwento natin para mas makarelate lahat sila, no? Yung language na patok sa generation ngayon, usually ay yung common na ginagamit ng mga ano natin, ng mga travel writers, no? Yung word choice natin or diction, mahalaga yan, no? Yung sentence structure, no? At lahat pa ng mga elements na pwede natin i-consider when we are writing. Sometimes kasi writing in formal or academic way, it won't help kahit pa creative non-fiction siya, no? Kasi syempre, ang target natin dito is yung mga common people or ordinary people. So, tayong bababa din sa level nila, no? Kailangan nating i-reach yung level kung saan magkakaintindihan tayo as a writer ng travelogue at saka nung reader natin, no? Hindi naman to business eh. Hindi dapat parang robot yung dating natin at hindi rin naman parang sobrang talino na parang may mga jargons tayo kasi wala tayo hindi tayo judge dito, no? So, hindi rin okay na parang, alam mo yung parang tonong ng nagtutula, nagtatalumpati, napaka-serious, no? Parang super highfalutin yung mga words, no? Tandaan natin yung ating mga readers dito, kailangan mabilis nila mag-grasp at saka makuha nila yung vibes, no? So, kung gusto natin magsulat ng isang travel writing, gumamit tayo ng mga colloquial, yun nga sa mga everyday na language, yung mga nakakasanayan, no? Kasi for example, kasi sabihin mong you all, di ba mas gets nila yung y'all, ngayon, no? Yung going to, mas bet nila yung gonna, no? Yung want to, yung wanna, no? So, unless, sabi ko nga, kung legal documents yung ginagawa natin, mga academic writing, pwede yun, no? O kaya naman kung we are writing a travelogue para sa school and require tayong maging formal, then do so. Pero kung hindi naman, better talaga, informal style siya. That is the most suited language form, no? We also have to begin with an intrigue. So consider starting it with an inciting incident or with something that will draw your reader. Yes, mas gusto ng mga tao yung mga na-intriga. Pansinin nyo yung mga nasa showbiz, bakit patok na patok sa kanila. O yung mga balita, di ba? They are using controversy para makuha nila or mahook nila yung kanilang mga readers. So it highlight a problem, pwede tayong mag-focus ng isang conflict, ng isang struggle, ng isang tension along our journey, no? Para nang sa ganun, ma-hook natin, no? Or ma-catch natin yung attention ng ating mga reader while reading the story, no? Kasi kapag parang, uy, naano ka ng jellyfish doon sa moment na yun, di ba napapabasa sila? Kasi paano mo na-survive yun, kaya naman ay mga ginawa ng education, o isang part ka nakagat, mga ganun, di ba? Captivating mga kaya ano mga nakita mo, like you saw a dying turtle, a stranded na balyena, mga ganyan, di ba? Yan, those are the things na captivating, no? Kasi ang sabi nga nung isang travelogue, no, ang isang best travel daw stories ay when things gone wrong, no? Na parang syempre plano yun. Lahat naman tayo when we are having a travel. No, pag gusto na, as much as possible, gusto niya siyang ikwento in a perfect way. Pero along the way, hindi naman ganun laging nangyayari, di ba? Kasi may mga parang it's prank, ganyan. No? Meron pa ring mga lilihis ng landas natin. No? For example, pwede tayong mag-start doon sa travelogue natin by stating yung quest natin o yung mission natin. Tapos, paano siya naging komplikado ang lahat kasi nagkaroon ng problema sa ganito. No? Ayan, instead, parang dapat tatanong kayo sa isang falls, kaso doon sa cliff, kaso medyo malakas yung ulan, ay hindi na nyo muna tinuloy yun kasi pinagbawalan muna kayo, di ba, ng mga nagbabantay doon, mga ganong part pa, no? Or pwede tayong mag-start doon sa intriga, no? Controversy, sa ano, yung something na mako-curious yung ating mga readers, no? Okay, parang ano yung bigla nilang in-announce, no? Related to doon, ano yung mga na-observe natin, no? Na parang pagdating natin, wala, yun ang sabi ko, parang doon sa advertisement, okay siya, para siyang white sand, pero pagdating doon, hindi naman pala, no? So, you can also start sa isang media rest technique, no? Kaya naman sa flashbacks, mga ganon, no? It's up to us. So, ano gusto nating maging pattern ng ating writing. Gusto wag siyang parang step by step or procedural. And lastly, we have to end with a resolution. Kasi sabi dito, like any story, a memorable travelogue will offer a resolution. So guys, consider natin na i-end yung ating story with a transformation or a resolution, no, na parang a return sa isang beginning, no? O po pwede tayo magbigay ng isang moral lesson na parang, oh kami na-scam kami, moral lesson, no? Ayan. Or we can also have yung parang while traveling, no, dahil na-interview ko si ate, tapos kaya pala niya ginagawa, nandito siya kasi actually nahanap niya yung mga totoo niyang magulang. Diba, you can have that, no, na parang, tayo, wag tayo mawawala ng pag-asa, mga ganon, no. Yung mga tao kasi syempre, pag something emotional, na-hook mo sila, no. Or po pwede kang magbigay ng payo, ng advice, ng message, no. O kaya naman parang, ano gusto mong i-reveal, no, sa buong tinravel mo, what have you found out, no? Uy, napakaganda pala dito, pwede ko siyang tawaging Little Singapore, mga ganon, no? And
kailangan as a writer, no, we would always want to give our reader a sense of closure na parang okay na ang lahat. Okay, ikaw naman sa susunod, mga ganun, no? So, that the specific story has ended. Para ma-feel nila, uy, parang walang cliffhanging, hindi effective yung mga cliffhanging na technique dito. Dapat mag-fold talaga yung kwento. Magkaroon siya ng magandang closure. Kasi ang ending dapat parang ma-amaze natin sila, mapa-feel natin sa kanila yung lugar. That's all. So, iyon guys, maraming salamat ulit sa pagsama sa ating biyahe ngayong araw at sana marami kayong natutunan, no, at na-enjoy niyo ulit yung ating travelogue discussion, no. Tandaan natin yung bawat paglalakbay natin ay isang pagkakataon para mas makilala natin yung mundo at yung ating sarili, no. Kapag may mga lugar tayong gustong bisitahin, may mga kwento tayong gustong mapuntahan, no, sarili man natin or may kasama, no. So, dapat ano lang tayo, mag-explore lagi tayo. No? And syempre, huwag kayong magatubiling mag-share or mag-comment sa ating comment section. No? Ayan, so huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating adventures or discussion. At hanggang sa muli, no? Ayan, stay curious and stay adventurous. And this is Kamaria Rivera. Thank you so much.